Kay bilis-bilis ng panahon. Nakakailang linggo na tayong ganito. Hindi ko na mabilang. At yung mga iba, para na yatang zebra ang buhok nila. Puti ang kalahati at itim yung kalahati. Dahil hindi nakakapagkulay. Meron naman, may mga hoarding sila ng mga pangkulay. Iba-iba pa, rainbow. Kanya-kanya talaga ng baon into this quarantine. Mga kapatid, kumusta po kayo? Napakabuti naman na kahit papano, kahit ganito, tayo nakakapagsama-sama. In fact, mula nung nagka-quarantine, mas dumalas pa ang fellowship natin. Noon nga hindi laging linggo-linggo. May absent pa pagka Sunday. Pero ngayon, inaraw-araw natin ito. At napakarami na natin napag-usapan. Siguro pag naubusan ako ng topic galing sa Bible, ang pag-uusapan naman natin mga recipe. Paano gumawa ng maruya, paano gumawa ng merengue, mga ganyan-ganyan. Dahil inaraw-araw na natin ang pagsasama-sama. And I am delighted that we are able to discuss many things. At sa sandaling ito, sa panahong ito, ang pag-uusapan naman natin, pinamagatan natin, at sino naman kayo? Acts 19:15. The evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know about, but who are you? At sino naman kayo? Napaka-interesting ng kwentong itong naganap. Acts 19:11-17. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit, ay dinala sa mga may sakit, at gumaling ang mga ito, at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. So you see here, God-given power, God-given role. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan, pero ang Diyos din ang pumili kung sino ang kasangkapan niya para ang kapangyarihan na yon ay makarating sa mga nangihina at nangangailangan. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. So here you find people na meron silang self-assigned role. Hindi sila tinawag ng Panginoon, hindi naman sila binigyan ng ganong uri ng calling at kapangyarihan, pero nagpapalayas sila ng mga masasamang espiritu. This gift is special. It could only come from God, from Jesus. But here you see usurpation of a very special spiritual gift. Pangaangkin ang hindi naman dapat angkinin. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. So nag-uutos sa mga ito nang hindi naman sila inatasan ng Diyos na mag-utos ng ganon. Dapat may chain of command. Hindi kung saan ka naghuhugot ng sarili mong self-appointed powers. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eseva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. So here's a distinguished man in the community, pinakapunong pari, mataas ang ranggo, so mga anak niya mayroong sense of entitlement. Gusto nila na meron din silang ganong power kasi syempre sumisikat ka kung may ganong kang power. And there's covetousness on display here. Kasi gusto nilang maging kanila rin yung kapangyarihan, kanila rin yung siguro yung honor, nakakambal nung pag-exercise sa kapangyarihan na yan. And they had the temerity, kapangahasan, para gamitin ang pangalan ng Panginoon at magpalayas sa mga malalakas sa mga masasamang espiritu na wala naman silang empowerment from God. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na yun. Nabalitaan nyo ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Hentil. Kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Napakaraming lesson sa maiksing kwentong ito. Acts 19:11-12. Babalikan natin. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them.
Itong mga panahon na ito, the times of miracles, the times of the Lord and the times of the first century church, maraming miracles na nagaganap. Very strong ang presence ng Holy Spirit, and more than that, very strong ang presence ng Holy Spirit sa puso ng mga nananalig. Kaya't yung presence na yun, yung pananalig na yun, yung pananampalataya na yun, ay nagbigay sa kanila ng iba yung kapangyarihan o kakayanan na tumanggap at magpasa ng kapangyarihan. It was a very special age. So Paul had and was a dispenser of God's power. Acts 19:13. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, "In the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out." So sila yung mga gaya-gaya, putumaya. Wala naman silang assignment from God. Kinokopya lang nila yung formula na didinig nila na sinasabi ni Paul at ng mga kasamahan ni Paul. Akala nila pwede na yun. 7 sons of a Jewish chief priest were doing this. One day, the evil spirit answered them, "Jesus, I know, and Paul, I know about. But who are you? Who sent you? Who empowers you? Ano ang kay nyo? Napalayasin ako dito. Sino ba kayo? Mas makapangyarihan ba kayo kaysa sa akin?" The man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Nagulpe, nahubaran sa tindi ng bugbog itong mga pangahas na mga lalaking ito na gumamit ng pangalan ng Panginoong Jesus. Nahubad kaya ang priestly costumes nila? Kasi nahubaran daw eh. Nahubad yung mga trinkets nila, yung mga suot-suot nila na parang akala nila pag suot nila yun ay nagkakaroon na sila ng special na kapangyarihan at special na status. Maraming ganyan, gaya-gaya ng costumes and trinkets. Yung hindi naman totoo sa kanila, hindi natural sa kanila, pero sinusuot nila na parang may isang palabas na magaganap. Acts 19:17. When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. So hindi basta-basta binibigkas yung pangalan ni Jesus. Wala ka namang karapatang gumamit. Hindi ginagamit as magic formula. So, lumugar ang lahat. Nagpakatino sila in relation to the name of Jesus and in relation to their true selves, true giftings, and true powers or the absence of such powers. So, may lesson agad yan para sa atin mga kapatid. Lumugar. Stay in your place. Huwag paglaruan, huwag tuksohin ang kapangyarihan, ang makapangyarihan. Huwag mang-fake ng kapangyarihan. Huwag basta-basta mangopya ng salita at gawa ng iba. In other words, huwag maging impostor o impostora. At huwag mainggit, huwag maghangad ng gifts ng iba. I am reminded of a poetry, isang tula na nabasa namin noong high school, Sonnet 29 ni William Shakespeare. At very related sa topic, gusto kong ating balikan ang tula na ito. Sonnet 29 by William Shakespeare. When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. And trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. So bago tayo lumalim, sinasabi niya na mag-isa kong itinatangis ang aking kalagayan, ang aking kawawa at abang kalagayan. At ang mga kaiiyak ko sa langit ay parang bingi na ang langit, wala nang talag. At ako tinitingnan ko ang sarili ko na halos sumpain ko ang aking buhay, ang aking sinapit. Wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed. Desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy, contented least. So yung pala ang source ng kanyang problema na may kinakainggitan. Hinahangad niya yung kalagayan ng isang kapwa na maraming makaibigan, maraming katalinuhan, maraming kakayanan,
Samantalang siya daw ang konti-konti ng kanyang mga kakayanan na hindi pwedeng sumaya yung taong kinakaingitan niya kung nagkapalit sila ng kalagayan. Yet in these thoughts, myself almost despising, haply I think on thee, and then my state. Like to the lark at break of day arising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate. For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. Pero sa kabila daw noon, pag naalala niya, sa kanyang paninimdim, sa kanyang self-pity, naalala niya itong taong kausap niya sa tula, naalala niya, mahal mo pala ako, naalala ko ang pag-ibig mo sa akin, para isang ibon akong umaawit doon sa mga tore ng simbahan at umaakyat sa kaulap-ulapan sa mga pintuan ng langit. Kasi pag naalala ko ang pag-ibig mo sa akin, na ako ang mahal mo at hindi ang iba, parang ayoko rin makapagpalit ng pwesto kahit pa sa mga hari. At ang Sonnet 29 ni Shakespeare ay pinangahasa nating Tagalogin. So, hayaan nyo. Nabalikan natin itong Sonnet 29 sa Tagalog. Tinagalog ng inyong lingkod. Kung parang kulang sa yamat dangal, walang karamay sa kaabahan. Bingi ang langit sa aking pagtangis at sa pagsumpa sa aking sinapit. Hangad matulad dun sa mayaman, mapag-asa at makaibigan. Kakayanan niya ay inaasam, pagkat ang sakin ay sobrang kulang. Kung itong loob ay manghinaman, lumalakas na, maisip ka lang. Tulad ng ibon na sa umaga ay gumigising ng buong saya, mula sa lupang ubod ng tamlay, umaakyat na at lumilipad. Paakyat sa pintuan ng langit upang mag-alay doon ng awit. Maalala lang ang iyong paglingap, ang lahat-lahat nagiging sapat. Katayo ay di pagpapalit sa mga hariman sa daigdig. So merong ganon, naiinggit ka man sa iba, alalahanin mo ang iyong sarili, alalahanin mo ang bigay sa iyo ng Diyos, alalahanin mo ang mga blessing na binigay sa iyo, at yun ang ipagdiwang mo para ka sumaya. You will feel miserable when you compare yourself with others. But look into your life, look at yourself, and look at the wonderful things God has given you para ka maging mapagpasalamat at kontento. Alalahanin ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. At papayapa, sasaya, sisigla ang lahat. Kahit ngayon, sa ganito mga lockdown moments, alalahanin mo na kasama mo ang Diyos. Mula nung nagsimula ito, at bago pa nagsimula ito, at kahit lumampas-lampas na ito, kasama mo pa rin ang Diyos. At pag yan ay naalala mo, kapatid, siyempre sasaya, sisigla ka, mabubuhay ang iyong loob, at magkakaroon ka ng iba yung pag-asa. Maiibig mo ang bigay sa iyo ng may likha pagka inisip mo kung paano kanya binless in a special way. Huwag mong hanapin sa buhay mo yung ibinigay ng Diyos sa iba, ang tingnan mo yung ibinigay sa iyo, at yun ang enjoyin mo. Tulad ngayon, kahit sa lockdown, huwag kang tumingin sa malayo, huwag mong isipin yung mga bundok kung wala ka sa bundukan, huwag mong isipin yung mga mall kung wala ka sa mall, huwag mong isipin yung tabing dagat, yung kung ano-ano na wala, ang isipin mo yung nandyan sa tabi mo, sa paligid mo, yung nandyan sa iyong bahay, ang iyong pamilya, at mag-enjoy ka pagka sinabi mo, ay salamat sila kasama ko, nag-enjoy ako, salamat, may oras kami together, at lalong-lalo kung meron naman tayong kinakain kahit paano, di pagpasalamat tayo. Kailangan marunong kang tumingin sa ibinibigay sa iyo at hindi doon sa ibinibigay sa iba para ka sumaya sa buhay. Kahit sa talent, yung talent na ibinigay sa iyo, i-develop mo, huwag kang mainggit sa talent ng iba at huwag mo silang kopyahin. Dapat apply na rin ito sa tao. Hindi lang sa bagay, hindi lang sa kalagayan. Kung may nagmamahal sa iyo, dapat makontento ka na. Yung mga iba, ang dami-daming hinahanap. Alam nyo ba kung kasama nyo ngayon sa lockdown, kasama nyo sa quarantine, yung talagang taong mahal nyo, di napakapalad nyo na, tama na yun, huwag na kayo maghanap pa ng iba. O nadagdagan pa ng sardinas, di mahal nyo sa buhay plus sardinas, wow, meron pang bonanza. Ngayon, kung hindi nyo naman sobrang napakamahal yung kasama nyo sa bahay, pag-aralan nyo mahalin para kayo sumaya. Lalong-lalo kung yan ang pamilya nyo, yan ang inyong kamag-anak, yan ang kasama nyo talaga sa buhay, di tanggapin, mahalin, appreciatein, imulat ang ating mata para makita natin kung ano yung mga nakakapagpasaya.
kung ano yung makakapagdagdag sa ating appreciation of life and the people around us. Huwag tayong mangopya nung mga tao na pinag-aralan natin, kinokopya nila si Paul, kinokopya nila si Jesus, wala naman silang ganong calling at power. Dapat kung ano yung binigay sa atin, doon tayo makontento at sigurado na pag yun ang dinevelop natin, we will be our best version of ourselves. So, iwasang magulpi at masaktan tulad nito mga anak nitong high priest. Iwasang mahubaran, iwasang mapahiya sa iba't ibang paraan. Marami kasing equivalent ang kwento na to. Hindi lang sa pagpapalayas ng espiritu tayo nangongopya, sa maraming bagay. At dahil sa pangongopya natin, tayo ay nagugulpi, nasasaktan, nahuhubaran, napapahiya sa maraming iba't ibang paraan din. Maraming paraan para mahubaran ang tao. Yung lamang na lumalabas yung hina mo dahil yung hindi yung tunay mong lakas ang yung kinakapitalize, isang pagkakahubad yun. Yung nagpapanggap ka na hindi naman ikaw yun, pero nagpapretend ka na yun, mapapahiya ka rin. Masasaktan ka rin. Kaya magpakatotoo. Ask yourself, who am I? How did God create me? What are the gifts that God had given me? Am I true to myself? To nature? To the gifts and calling that God has designed for me? Maging totoo. Magpakatotoo. Huwag mangopya ng iba. Huwag pilitin ang hindi mo kaya sapagkat sigurado meron namang naturally given to you na kayang-kaya mo, likas sa'yo, doon ka mamumulaklak, doon ka mamumunga, doon ka sasaya, at doon ka makakapagpasaya ng kapwa. God bless us all.